Duterte panagutin! Marcos sigilig! Duterte panagutin! Isang mainit na pagbati po sa ating lahat ngayong araw. Sa kasaysayan ng buong daigdig, ang Pilipinas ang may pinakamasahol na kwento ng korupsyon. Sa ating kalagayan, sa korupsyon na ginawa ng mga inihalal ng mamamayan dyan sa ating lipunan, ang presidente, ang vice president, ang mga senado at kongreso na labis na pinagkatiwalaan ng mamamayang Pilipino. Pero ngayon, ano ang isinukli nila sa sambayanang Pilipino? Malaking corruption o malaking kabarahan ng taong bayan ang kanilang isinilid sa kanilang mga bulsa. Maleta ang kanilang inilalabas at ipinapasok o ibinibigay sa iba't ibang departamento ng gobyerno sa buong Pilipinas. Lahat ng lokal dito sa ating bansa ay nanguyabit o nagpasasa sa kaba ng bayan ng mamamayang Pilipino sa ating lipunan. Samantala, sa kabila ng kanilang mga malalaking korupsyon, malalaking pera na nakuha mula sa dugo at pawis ng mamamayang Pilipino, ang mamamayan ngayon ay mas masahol o labis ang kahirapan at kagutuman. Ang mga magsasaka, inaalisan ng lupa kahit na merong klura o meron ng papel na pinanghahawakan. Ang mga magsasaka ay nakukuha pa ito sa kanila dahil sa matinding sabwatan ng mga lokal at ng mga nakaupo sa gobyerno. Ang ating mga mangingisda, inaalisan din ng kabuhayan, inaalisan ng kanilang mga pangangailangan para hindi matagunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang mga estudyante, ang mga kabataan, ngayon ang mga maralitang lungsod na natahimik, na namumuhay sa kanilang mga tirahan ay nagkarahop, naghihirap dahil, bakit? Dahil wala nang maasahan dahil sa malaking korupsyon na ginawa nila. Na dapat sana ay binibigyan ang mga maralita ng tiyak na paninirahan. Sa batas ngudha, sinasabi dyan tungkulin ng gobyerno na ang mga maralita na kanyang nasasakupan ay bigyan ng tiyak na paninirahan, ayusin ang komunidad at bigyan ng serbisyong panlipunan. Pero ngayon, sino ang bumabali doon sa udha na ginagawa nila para sa pangangailangan ng mga maralitang lungsod at ng taong bayan? Sobra na ang ginagawa ng mga politiko na to, lalong-lalo na si Sara Duterte. Ang kanyang kinuhang mga confidential funds na ginamit sa pansariling interes, na ginamit kung saan-saang bulsa ibinigay. Bakit si Bato de la Rosa? Bakit si Bato de la Rosa ay kanilang pinatakas? Dahil alam natin na si Bato de la Rosa ay maraming alam sa kanilang mga katarantaduhan. Yang si Cayetano at ngayon, ginagawang isang malawak na entablado ang ating lipunan para laruin ang lipunan, para ang taong bayan. Ginagawang tanga ang taong bayan. Nilalaro nila ang mga batas. Nilalaro nila. Ginagawa nilang isang pelikula na ang akala nila sila ay magtatagumpay. Nagkakamali kayo. Lahat ng ginagawa ninyo ay hindi nalilingid sa taong bayan. Dahil ang lahat ng inyong mga kinurakot ay dahil o mula sa dugo at pawis ng mamamayang Pilipino. Kaya ang maralitang lungsod ngayon ay tumitindig at nagsasalita dito upang
kung tinahin ang ginagawang sabuatan o ang sesyon na hindi makatarungan para sa sambayanan. Kami po ay patuloy na titindig at lalaban na kailangan tayong mamamayan ay ating ilantad ang lahat ng kabulukan na ginagawa dito sa Senado. Alam niyo mga kapulisan kung ano ang nangyayari dyan at kayo ay kabilang o kabahagi sa inaapi at pinagsasamantalahan. Convict! Convict! Convict sa Aranao! Convict! Convict! Convict sa Aranao! Lahat ng sangkot! Dapat managot! Dapat managot! Lahat ng sangkot!